Okay. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol po sa music. Iuugnay daw natin ang imahe ng may tunog at walang tunog sa loob ng rhythmic pattern. Okay, ngayon may gagawin muna tayo bago tayo mag-umpisa. Kapag nakikita niyo yung picture, kapag ang isang picture ay may tunog, ang gagawin po ninyo ay papalakpak ng isa. Ano daw gagawin kapag yung picture may tunog? Palakpak ng isa. Kapag wala namang tunog, ang picture, ang gagawin po ninyo, yung kamay nyo igaganon. Okay po? Okay, practice tayo ha. Practice tayo. Kapag may tunog, anong gagawin? Pag may tunog, kapag walang tunog, ganon ang kamay, okay? Okay, ready? Start tayo ha. Okay, ano yung unang picture? May tunog o wala? Meron. Meron. Anong gagawin? Apo. Okay. Sunod-sunurin natin ha. Ilan yung may tunog na picture? Tatlo. Pagkatapos, Isa. isang walang tunog. Okay, ready? Start tayo. 1, 2, 3, begin. Okay, naintindihan? Okay, sige. Gawin natin ha. Ulit. Dito lang muna tayo sa unang linya. Okay, ulit. 1, 2, 3, begin. Okay. Next naman na linya. May tunog, walang tunog, may tunog, walang tunog. So, paano gagawin ng kamay? Paano gagawin ng kamay? Okay. Palakpak. Okay? Naintindihan? Ulit natin ha. Gawin po natin ng mabilis. Wait lang. Okay na pala. Okay. The second line ulit tayo ha. Okay, ready? 1, 2, 3, begin. Palakpak. Wala. Palakpak. Wala. Okay, next. Okay, yung pangatlong picture, yung pangatlong hanay na picture, may tunog, walang tunog, may tunog. Okay? Gawin natin. Ready? 1, 2, 3, begin. Palakpak. Palakpak. Wala, palakpak. Okay? Isang beses pa. Gagawin natin mula dito sa unang linya, pangalawang linya, hanggang sa pangatlong linya. Naintindihan po? Okay, ready? Ready ah? 1, 2, 3, begin. Palakpak, 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 wala. Palakpak, wala, palakpak, wala. Palakpak, palakpak, wala, palakpak. Nakuha po? Nakuha? Sige nga. Kayo na ha, wala nang sasabihin si teacher na palakpak. Wala, hindi na magaganon si teacher ha. Ulitin natin. Umpisahan ulit natin dito sa unang linya. Ready? 1, 2, 3, begin. Hindi mo makikita eh. Yan. Okay, naintindihan niyo po? Apo. Okay. Gusto niyo kumanta? Kantahin natin yung kamusta, kamusta, sabayan natin ng pagpalakpak at pagpadyak. Kamusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tralalalalalalala, 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 tralalalalalalala. Kamusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tralalalalalalala, 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 tralalalalalalala. Okay, ano yung napansin nyo habang pumapadyak at pumapalakpak? Yung nasa video natin, di ba? Gumaganon-ganon si teacher. Ano napansin nyo?
May napansin ba kayo? Yung Apa. pagpalakpak ni teacher at saka yung pagpadyak natin, sumasabay siya sa ritmo ng kanta. Yung ritmo, yung bilis o bagal ng kanta. Ano nga ba yung ritmo? Ayan, tignan natin. Ang ritmo ng musika, tumutukoy daw sa galaw ng katawan bilang pagtugon sa tunog na naririnig. Ito ay binubuo ng dalawang elemento, tunog at katahimikan. Pag sinabing tunog, merong may tunog o may Hi. may ingay. Kapag sinabi naman katahimikan, ano yon? May ingay o wala? Wala. Wala. Okay. Okay, ayan. Kagaya ng sinabi natin kanina, ang tunog daw ay naririnig na ng ating pandinig. Yung simbolo daw ng tunog, eto. Nakita niyo to? Ayan, yung inanuhan ni teacher. Yan ang halimbawa o yung simbolo ng tunog. Kapag nakita natin ang simbolong ito, tuloy-tuloy lang tayo sa paggawa ng tunog. So kapag ganyan ang nakikita ninyong simbolo, ibig sabihin may tunog. So kapag sunod-sunod na merong ganyang simbolo, ibig sabihin yan, tuloy-tuloy lang po ang paggawa natin ng tunog. Naintindihan po? Opo. Opo. Opo, Okay. teacher. Kapag sinabi naman natin na katahimikan, ang makikita nating simbolo, eto. Nakita niyo po yan? Okay. Opo. Kapag katahimikan, maririnig natin, ay hindi ito maririnig ng ating pandinig at kinakatawan ito ng ganitong simbolo. Okay. Tinatawag din daw po yan na pahinga o rest. Halimbawa, tandaan natin kapag ito yung nakita natin, kapag etong guhit lang, may tunog o wala? Wala. No. No. Kapag ito? May Meron. tunog. Very good. May tunog. Kapag ito ang nakita natin? May tunog wala? Wala. Walang Wala. tunog. Okay. Hello? So gagawin po. Okay. So gagawin natin, ipapalakpak natin yung mga simbolo na to. Tandaan, kapag ganito ang tunog, ang simbolo, may tunog. Ito, wala. Sunod, may tunog, wala, may tunog, wala, may tunog, may tunog. Naintindihan po? Okay. Gagawin natin ha. Kapag may tunog, papalakpak. Kapag walang tunog, igaganon lang ang kamay. Okay po? Naintindihan? O, gawin natin. Sabi dito, may tunog, wala, may tunog, wala, may tunog, wala, may tunog, may tunog. Gawin natin sa palakpak. Ready? Ready? Okay, ready? 1, 2, 3, begin. May tunog, wala, may tunog, wala, may tunog, wala, may tunog, may tunog. Nakuha po? Okay, kayo lang ang gagawa. Kayo lang ang gagawa, ah. Okay, gawin natin. Ready? 1, 2, 3, begin. Okay, nakuha. Naintindihan. Okay, maaari din daw nating pagsamahin ang mga tunog upang makabuo ng hulwarang ritmo o rhythmic pattern. Ito naman daw ay kombinasyon ng mga tunog na naririnig at hindi naririnig o pareho o magkaibang haba. Okay. Ang una daw pong linya, ayan, ang unang malaking linya na nakikita natin sa unahan ay tinatawag na bar lines. Ang dalawang linya naman sa huli, ito, yung nasa dulo, yan, ay double bar. Kapag nakakita naman daw tayo ng simbolo na yan sa unahan ng double bar, ibig sabihin repeat mark. Uulitin ninyo yung rhythmic pattern. Okay po? Naintindihan po? Anong subject po yan? Music po, Music. mami. Okay. Ulitin natin, ha? So, yung una pong linya, ayan, dalawang may tunog. So, dalawang palakpak. Tapos, walang tunog. Tapos, may tunog.
Kapag nakita daw natin to, yan, ano to? Pagdagbakon. Ibig sabihin, uulitin natin yung rhythmic Uulit. pattern. Okay? Ready? 1, 2, 3, begin. Palakpak, palakpak, wala, palakpak. Tapos ulit-ulit. Palakpak, palakpak, wala, palakpak. Ulit. Palakpak, palakpak, wala, palakpak. Nakuha pa? Naiintindihan po? Okay. Apa. Ngayon, subukan natin to. Ipalakpak daw ang kamay sa simbolong ganyan. Ibukas naman ang kamay kapag rest. Okay po? Okay, ready? Okay tayo. 1, 2, 3, begin. Number 1 muna tayo. Ready? 1, 2, 3, begin. Number 1 lang. 1, 2, 3, begin. Okay. Very good. Number 2. Okay. Next. Number 3. Okay. Very good. Next. Number 4. Okay. And number 5. Okay. Kaya lang ha. Tignan natin kung kaya natin. Kaya lang. Okay. Number 1. Sabay-sabay. 1, 2, 3, begin. Okay. Number 2. 1, 2, 3, begin. And number 3. Subok naman natin. Number 3. Palakpak. Wala. Palakpak. Meron. Very good. Number 4. 1, 2, 3, begin. Very good. And number 5. Galing. Marunong na. Okay. Ngayon, gawin natin to. Susundin natin yung mga larawan. Kapag yung guhit, palakpak. Kapag kayong rest, open lang ang kamay. Okay. Number 1 daw. Ano ang larawan na nagpapakita ng tunog? A or yung B? Ano sagot? Oh, wait lang, wait. Kunin po yung inyong illustration board. Kunin ang illustration board tapos isusulat ang letra ng sagot. Chapter ng answer. Basa nito. Basahin daw. Ako na lang po. Okay, paglalahat. Ano daw po ang tawag natin sa paggalaw ng ating katawan bilang tugon sa tunog na ating naririnig? Ano daw tawag natin doon? Ritmo. Very good. Okay, so gamitin niyo po yung inyong show me board. Okay, ano daw ang simbolong kumakatawan sa elemento ng tunog? I-drawing niyo po dyan. Ano daw yung itsura nun? Kapag may tunog, ano daw yung itsura? Yung ritmo ng may tunog. Yung sign. Yung may tunog. Aray, Daria, wait lang, baby. Try mo yung isa ko sumusulat. Pag may tunog, ano ibig sabihin? Ano yung Palibago, yun? luma yan. Okay, Princess Colleen, tama. Next, Daria Rain, tama. Very good. Okay, patingin pa ng iba. Pakita mo kung tama yan ba. Okay, very good. Prince Matthew, Liam Idler, Liam Wayne, very good. Next, sino pa? Okay, si Alexis, Patricia, Naomi, check, tama. Ren Cyrus, nasan yung sayo? Patingin. Si Destiny Raya, tama.
Okay, si Chanel, tama. Very good. Okay. Next. Number 2 naman na question. Number 3 na question. Ano daw ang simbolong kumakatawan sa elemento ng katahimikan? Okay. Kaya po kayang gayahin? Ito, kaya niyong gayahin, mga bata? Ubus na yung Wala map. po. Walang copy ba? Okay, ang pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol po sa shape, lines, and texture. Shape. Okay, natutukoy daw ang layunin ng ating pong pag-aaral ay natutukoy ang linya, hugis, at tekstura na ginagamit ng mga artist sa pagguhit. Okay, ngayon tignan po ninyo yung mukha na yan. Ano ang mga linya at hugis na makikita sa mukha ng tao? Okay, magbigay muna tayo ng linya muna. Linya. Natatandaan niyo yung linya? Ano-ano yung mga uri ng linya? Ulo. Pakurba. Pabilog. Ano pa? Paguhe. Pahaba. Pahiga. Pabilog. Patayo. Tag. Zigzag. Ano pa? Pagilid. Ano pa? Putol. Zigzag. Putol na linya. Zigzag and pahil. Very good, pahilis. Okay, ngayon, ipatukoy po. Okay, tignan po ninyo yung mukha na yan ng tao. Okay, ano yung makikita ninyo na halimbawa ng linya na nandyan sa mukha ng tao? Sige na po. Nahihilo na ako. Sige. Sige. Pag wala ka na isugot yan, loko ka. Sampal-sampal ka sa akin. Okay ka? Okay po. Nating, nawawalan na nga tayo ng signal. Makita. Nakamute. Okay, nakamute na lahat. Okay. Ano-ano po yung mga guhit na nandyan? Sige, pag tinawag ko yung pangalan, siya lang po yung sasagot, ha? Okay. Ano yung halimbawa ng linya na makikita ninyo sa mukha na yan? Nasaan po si Destiny? Destiny, patingin nga ako. Sabihin mo nga po kung ano yung linya na makikita mo sa mukha ng tao. Okay, itong linyang to, nakikita po yung tinuturo ni teacher. Ano yan? Pakurba. Very good. Okay. Ito naman po, itong linya. Dali, sabi mo na. Yung linyang yan. Pakurba. Opo, pakurba. Ito, ano naman? Pakurba. Patayo. Hindi, ito sinasabi ni teacher. Ito po, ito. Sige na Yan ay pasig. Pakurba. Zag. Okay, very good. May hugis po ba kayong nakikita dyan Wala ka sa mukha na yan? May hugis po kayo nakikita? Anong hugis kaya? Ito. Yung mata ng tao. Ano kaya ang hugis niyan? Kulog. Bilog. Very good. Yun po kayang kanyang ulo. Anong hugis? Yung bilog din. Okay. Tignan po natin. Okay. Okay. Ayan. So, Ma'am, ano yung naglalagnet nakikita? namin. Yes po. Ako din po, mami. Naglalag din po. Yung response Ano daw? Ano ninyo, daw yung pakurba, baby? nadidinig ko po muli. Pakurba. Ito, ano yan? Okay. Eto po. Ano yung nakikita niyo Pahiga, sa ito yung Sara natin? Yan. Okay. Mayroon tayo nakikitang bilog. Merong square. Mayroong triangle. Eto, ano to? Ay, nawala. Star. Okay, next, ano? Ito. Heart. Ito. Oval. Oval. Very good. Ito. Rectangle. Very good. Ito.
Diamond. Eto. Okay. Pentagon. Oblong. So, pentagon. Naku, maingay na tayo. Oblong. Okay, may pentagon. Ito naman, hexagon. Ito po, octagon. Ito naman ay crescent. Okay, ano napansin ko sa pentagon? Okay, wait lang ha. I-mute muna natin lahat. Okay, masyadong maingay na. Okay, kung mapapansin ninyo, yung ating pong pentagon, meron po siyang 5 gilid. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ang tawag natin dyan ay pentagon. Meron siyang 5 gilid. Next, eto naman po, hexagon. Tignan natin kung ilang gilid mayroon si hexagon. Okay, bilangin natin ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ilan daw ang gilid ni hexagon? 6. Very good. Okay, next naman tayo kay octagon. Okay, ilan kaya ang gilid ni octagon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ilan daw? 8. Okay, at ang crescent naman, ano ang kaparehong hugis ng crescent na makikita natin tuwing gabi? Wow, yung Ilan daw, Destiny? moon. Tawag ka na. Very good. Okay. Huwag kang gumanyan, nakahiga ka, nagagal. Ang hirap. Okay, next na po tayo. Pati PowerPoint ko naglalag na rin. Ayan po. Okay, ayan. Ito naman ay, ano naman po itong nakikita ninyo ngayon sa Pisara? Anong tawag natin? Linya! Linya. Very good. Okay, ano yung mga iba't ibang uri ng linya? Ito, ano daw tawag dito? Putol na linya. Very good. Ito naman, anong tawag natin dito? Cobra. Pakurba. Hindi yung pakubra, pakurba. Okay? Okay, next. Ito, ano naman to? Patayo. Very good. Ito po, ano to? Zigzag. Very good. Ito, ano to? Pahiga. Very good. Alam na natin yung iba't ibang linya. Okay, ngayon. Nakikita niyo po yan? Okay, ang tawag naman po natin dito ay texture o hipo. Ibig sabihin, kapag texture, siya yung nagsasabi kung makinis ba o magaspang ang isang bagay o ang isang drawing. Okay? Okay, eto po. Ano ang napapansin ninyo dito sa picture na yan? Ay, nawala. Okay, eto. Ano napansin nyo? Makinis. Ito naman, ano napansin nyo? Sa pangalawang picture. Magaspang. Very good. O sige nga po, magbigay nga kayo ng halimbawa ng bagay na makinis. Sige nga, isang bagay lang na makinis. Ano, makinis. Tawag si teacher. Itlog daw. Very good. Sige, itlog. May makinis naman talaga itlog. Ano pa? May papel daw. May baso. Very good. Okay, ito yung hinahawakan ni teacher. Isngin ninyo. Makinis o magaspang? Makinis. Ay, naku, may magaspang nagsabi. Okay. So, next. Magbigay naman kayo ng halimbawa ng bagay na magaspang naman, magaspang. Bukod sa pisngi. Bato, very good. Ano pa?
Ano pa yung bagay na magaspang? Ito pong ipapakita ni teacher, sabihin niyo kung magaspang o makinis. Ready? Ready? Okay, eto po. Magaspang o makinis? Magaspang. Very good. Eto kaya, sabihin niyo kung magaspang o makinis. Makinis. Very good. Okay, so alam niyo na kung ano ang magaspang at makinis. Okay po? Okay, ngayon, gagayahin niyo po ay sasabihin niyo kung ito ba ay magaspang o makinis. Okay? Okay. Kapag sinabi ko, halimbawa, kamatis, papalakpak kayo kapag makinis. Okay? Kapag hindi naman makinis o magaspang, ang gagawin ninyo ay? Grabe, so naglalag po talaga yung video ko. Okay, nakuha? Anong gagawin kapag makinis? Patingin, pag makinis. Okay, very good. Kapag naman magaspang, anong gagawin? Okay, ready? 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 1, 2, 3. Kamatis, makinis o magaspang? Makinis, patingin. Very good. Tignan natin kung makinis nga. Okay, very good. Makinis nga. Next, yun pong balloon. Makinis o magaspang? Patingin. Patingin ang gagawin. Palakpak. Okay, tignan natin kung tama. Okay, very good. Next, ito pong hollow block. Makinis o magaspang? Magaspang. Patingin ang gagawin. Naglalag na daw. Okay, tignan natin. Magaspang daw. Okay, tama. Magaspang nga siya. Magaspang. Okay, next. Magaspang. Yung pinya, makinis o magaspang? Magaspang, patingin. Paano gagawin? Ano pag magaspang? Okay, ready? Okay, very good. Tama, magaspang. Kaya ganun ang galaw. Okay, and next. Yung gulong, magaspang o makinis? Okay, patingin kung patingin kung ano yung magaspang pagka ginagalaw. Okay, tignan natin kung tama. Okay, tama. Very good. Magaspang ang gulong. Okay, ngayon, kunin nyo yung inyo pong whiteboard. Okay? Okay. Isusulat ang tamang sagot. Okay? Nandyan po yan. Kung walang whiteboard, yung inyo pong papel. Okay, ready? Kilalanin ang mga linya. Isulat ang titik sa patlang. Okay. Number 1, ano ang tawag sa linyang ito? A. Linyang pakurba. B. Linyang pahiga. C. Linyang patayo. Letter D. Linyang putol-putol. Or letter E. Letter A. Zigzag. Curve line. What's a curve line? Oh, we put the answer here. A. Linyang pakurba. B. Linyang pahiga. C. Linyang patayo. What's number 9? Is Letter it D. Linyang number 1 first? putol-putol. Or Number letter 1, E. is it Zigzag. pakurba or curve line? Linyang pahiga or horizontal line? It's like that. Wala mo na magtataas ng sagot, ha? William Eibler, baba mo muna, baba. Okay, ready? 1, 2, 3. Up. Patingin. Isulat lang ang letra ng tamang sagot. Okay. Nakapagtaas na si Liam Eibler. Very good. Si Althea Desiree. Nakapagtaas na rin. Very good. Ilay Mariah. Very good. Okay, check natin ang iba.
Okay, Daria, nakataas na din ang sagot. Si Chanel, nakataas na rin. Princess Colleen, very good. Okay, Destiny, Prince Matthew, very good. Okay, ano ang sagot? Number 1 ay linyang putol-putol. Letter D, very good. Next. Number 2, ano naman po yung linyang yan? A, pakurba. B, pahiga. C, patayo. Letter D, putol-putol. Or letter E, zigzag. Bakit? Isa-isa lang yung sagot dyan. Isa-isa. Masyado na lang. Huwag mo muna itaas na. Hintayin mo si teacher. Okay, tapos na. Ready? 1, 2, 3, up. Okay, very good. Ang tamang sagot ay linyang pakurba. Letter A. Very good. Next. Number 3. Ano po ang tawag sa linyang yan? A. Linyang pakurba. B. Pahiga. C. Patayo. Letter D. Putol-putol. Or letter E. Zigzag. Okay. Team yung nakatayo. Ready? O, linya naka-ano daw. Ready? Number 3. 1, 2, Pakurba. Patayo. 3, Putol-putol. up. Okay, up. Okay, the answer is letter C. Patayo. Linyang patayo. Number 4. Anong tawag sa linyang yan? A. Pakurba. B. Pahiga. C. Patayo. D. Putol-putol. Or letter E. Zigzag. Ang tawag dyan. Sinalagay ko na yung zigzag. Okay. The answer is letter. Okay, 1, 2, 3, up. Answer is letter E. Zigzag. Very good. Okay, next. Number 5. Ano ang tawag natin sa linyang yan? A. Pakurba. B. Pahiga. C. Patayo. D. Putol-putol. Or letter E. Zigzag. B, ganun o B. Pakurba. Dalawang plus tawag ko. Oo. Zigzag. B. Sunod dun eh. Zigzag. B. 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 Okay, ready? 1, 2, 3, up. Okay, the answer is letter B. Very good. Linyang pahiga. Okay, next. Okay, dito naman po, magsusulat kayo ng limang, tukuyin ang mga hugis at linya na makikita sa bahagi ng katawan ng tao. Isulat sapat lang ang ilan sa mga ito. Okay, pili lang kayo anong linya. Ayan, 2 linya lang naman yan or 3 linya ang pwede nyo mailagay. Tapos, isusulat din po yung shape. Okay? Kahit yung mismong ano na lang po, halimbawa, yung linya ay pakurba, yung shape na lang po yung linyang pakurba na lang po, hindi na yung mismong pangalan ng ilalagay ng bata. Okay? So, maglalagay lang kayo. Lahat na, 5 po ilalagay ha. Tapos, magtatawag, ay sasabihin po ni teacher yung 1, 2, 3 up and then ipapakita nyo sa akin yung inyong sagot. Okay? Ready? Okay, bigyan po natin ng 2 minutes para po sa activity na yan. Ayun mo. Alam na. Ito nga sa kopya mo. Alin?
Ito yung makikita mo dito. Ito. Sa picture na yan. Ma'am, saan sasagutan? Module o papel po? Nasa module po yan, Mami. Module na po. Opo. Dito rin. Ano na po? Pariba. Paribagong. Pariba. Pari. Okay, so nung nakaraan po napag-aralan na po natin ang atin pong iba't ibang bahagi ng katawan. Okay, ano daw po ang kayang gawin ng iyong mga paa? Sige nga, sabihin nga sa akin, Chanel. Ano ang kaya? Okay, kayang gawin ng ating paa ang paglalakad. Ano pa? Lakad. Ano pa? Pagtakbo. Very good. At pagtayo na tuwid. Very good. Okay, next. Ano naman daw po ang ginagamit mo na bahagi ng katawan upang maitulak o maihila o mahila ang isang bagay? Ano naman daw po yun? Ang ating pong kamay. Very good. Okay, kung ikaw ay tatakbuhan ng bahagi ng katawan ang gagamitin mo, You're gonna run. paa. Very good. Okay, magbigay ng iba't ibang bahagi ng iyong katawan. Sige nga, magbigay ng iba't ibang bahagi ng iyong katawan. Tenga, mata, bibig. Mata. Ano po? Okay, kamay, paa. Okay, very good. Okay, bewang, ulo. Very good. Okay, next. Kunin po yung inyong pong module. Nasa page 15 po ata yan. Okay, page 15. Ayan. Ilalagay po yung pangalan ng bahagi ng katawan. Kahit yung 1 hanggang 5 lang po muna mga mami. What's this? Ano yun? O, kung tapos na, sige, okay lang. 1 to 5 lang. Kahit 1 to 5 lang po muna, tapos tapusin na lang po mamaya pagka after ng ano. Kasi 9:15, 9:13 na. 4 and 5. Oh, go. Very good. Nakalimutan na naman ni teacher ang recording. Okay. Ang mga bahagi ng katawan na binanggit ay paa, tuhod, balikat at ulo. Okay. Okay. Sabihin daw po kung ano ang kayang gawin ng mga sumusunod na bahagi ng iyong katawan. Okay, tignan po natin. Anong bahagi ng katawan ang hawak-hawak ng babae? Yung kanya? Tuhod. Okay. Ano ang ginagawa ng babae sa kanyang tuhod? Iniikot. So, ibig sabihin ng ating tuhod, kaya niyang mag-ikot-ikot ng... Okay, very good. Ano pa ang kayang gawin ng ating tuhod? Kaya din niyang lumuhod. Okay, ayan, tignan mo, lumuluhod siya. Isang paa yung nakaluhod. And then, pwede ding dalawang tuhod. Okay po? Ayan. O, next. Eto naman, anong kanyang ginagalaw? Yung kanyang ulo. Okay, ginagalaw niya ng kaliwa, kanan, at pwede din po, ayan, iikot ang kanyang ulo. Ayan. So, yan po yung isa sa kayang gawin ng ating ulo. And then next, yung balikat. Ano ang ginagawa ng balikat? Ayan. Iniikot-ikot niya rin ang kanyang balikat. Palikod at saka paharap. Ayan. Okay, next. Okay, gawin natin ngayon yung mga kilos na ginagawa ng ating katawan. Okay, gayahin natin ha. Okay, number 1, everybody up. Tayo po lahat, tayo. Okay, tayo. Sige. Papakita natin yung galaw ng ating tuhod. Ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Very good. Okay, next. O, gawin din yan yung isa. O, 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8. Okay, next. Ayan, yung ulo natin. Okay, paano ang ulo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, yung isa naman, gayahin natin paikot pero dahan-dahan lang ha, yung pag-ikot ng ulo. Ready? 1, 2, 3, 4, Tindahan lang daw. Mahilo ka naman. 7, 8. Okay, and then ang atin po, balikat. Okay, ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Okay, tandaan daw po, ang bawat bahagi ng ating katawan ay may kanya-kanyang kakayahan upang makagawa ang mga kilos. Ang mga ito ay tumutulong upang tayo ay makakilos at makagawa ng iba't ibang gawain. Okay, so tama. Tingnan daw po natin kung ang mga ipapakita na picture ni teacher ay masustansyang pagkain o hindi. Okay, tatayo daw po kapag masustansyang pagkain. Nakaupo naman kapag hindi masustansyang pagkain. Ano daw ang gagawin kapag masustansyang pagkain? Tatayo. Kapag hindi masustansyang pagkain, anong gagawin? Uupo. Okay, handa na po ba ang grade 1 Rosal? Handa na? Okay. Okay, very good. Okay, kung handa na, tignan natin. Okay, unang larawan. Parang makita ni teacher. Okay, unang larawan. Ito ay mga gulay. Masustansya o hindi? Masustansya. Anong gagawin? Okay, very good. Tayo dahil masustansya pagkain. O, tignan naman natin ang susunod. Okay, fried chicken. Masustansya o hindi? Hindi. Okay, hindi daw. Sige, upo. Next. Okay, ang gatas, masustansya o hindi? Tayo. Masustansya. Kaya tayo. Okay, sunod. Okay, mga prutas, masustansya o hindi? Masustansya. Very good. Okay, yan. Ulit. Mga soft drinks, masustansya hindi? Naku, hindi. Bad yun sa health. Okay, kaya dapat ba nating inumin ito? Sa mga Hindi. Opo, hindi dapat. Opo. Okay, ngayon, ito po, sasagutan natin sa ating learning packet. Isusulat daw po yung happy face kapag masustansyang pagkain. Sad face naman kapag hindi masustansyang pagkain. Okay. Anong page Sad siya daw kay happy face daw. Okay. Anong page Ano gagawin Okay, mo? ano daw pong page? daw? Anong page? Page 20 Ito daw po. burger. Masustansya ba yun? Hindi. Opo, pakinggan po si teacher. Page 23. Okay. Sagutan sa page 23. Happy face. Okay. Tignan natin yung iba kung tapos na ba silang gumawa. Okay, last 30 seconds para sa mga hindi pa tapos. Teacher, tapos na po ako. Opo, antayin lang natin yung iba. 29. Teacher, tapos na din po Opo. ako. 28. 27. Easy lang eh. 26. 25. 24. 23. 22. 21. Sige, titignan ni teacher kung meron pang hindi tapos. Pero mukhang lahat ay tapos na. Okay, sagutan na natin.
Number 1, ang gatas. Happy face o sad face? Happy face. Happy face. Very good. Eh, yung next, yung number 2, yung candy. Happy face, sad face? Sad face. Sad face. face. Next, yung burger. Happy face o sad face? Sad Sad face. Very good. Number 4. Ay, yung pong gulay, yung vegetables. Happy Okay, sad face. Happy Face. Very good. sad. Okay, number 5. Yun po, meat, yung fish, yung egg, yung chicken. Happy face o sad face? Happy Happy face. Very good. Okay, next. Tandaan daw po natin, ang masustansyang pagkain ay kailangan makatugon sa pangangailangang pangnutrisyon. Ang mga sustansyang ito ay may iba't ibang tungkulin sa ating katawan. Ito daw ay nagbibigay ng lakas upang mapakilos ng maayos ang ating katawan. Kung mahalaga po ba ang masustansyang pagkain? Yan, sabihin kayo dito, nitimpla akong kape. Mahalaga po ba ang masustansyang pagkain sa ating katawan? Opo. Oo. Ano daw ang ibinibigay nito? Anong binibigay ng masustansya pagkain? Nutris, nagbibigay siya ng nutrisyon sa ating katawan. Okay po. Kaya tayo ay magkakaroon ng lakas at magiging malusog ang ating katawan. Okay. So sa Thursday po, offline learning po. 200